Kilala niyo ba si Lorraine Badoy, mga tol? Marahil wala pong hindi nakakakilala kay Lorraine Badoy kapag ang pinag-uusapan po ay politika. Kasi ito pong tao na ito, kilala po ito sa pagiging notorious. Notorious sa mga salitang lumalabas at nagmumutawi nga sa kanyang bibig. Supporter po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa panahon ng panunungkulan ni Duterte, nabigyan ng pagkakataon po itong na maging miyembro ng gabinete niya. At ang dami pong ni-red tag nito. Kasama po dyan ang mga kasamahan niya sa healthcare industry. At hindi lamang yon, ang dami pong mga masasamang salita ang lumalabas po sa bibig nito, partikular yung mga kritisismo niyang ginagawa para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And lahat ng kasamaan, of course, mayroon pong katapusan. Bagamat ito naman ay hindi permanente, pero magandang simula po ito para dito kay Lorraine Badoy. Sapagkat si Badoy ay suspendido sa kanyang profesyon bilang doktor. Mamaya pag-uusapan din po natin ito pong si Mike Defensor at yung nag-viral na retired admiral mula po sa Philippine Navy. Nanutok ng baril, no? Mga ugaling DDS pagka-violente, pero di natin sigurado kung DDS yun. Naiisip ko lamang na kapag ka-violente ang pag-iisip, napaka-galawang DDS niyan. Ngayon, unahin po nating basahin ito pong balita na may kaugnayan sa pagkakasuspinde kay Lorraine Badoy. Ayon po sa Inquirer.net, PRC or Professional Regulation Commission suspends Badoy as doctor for red tagging health workers. Basahin po natin yung partikular na balita kahapon, ano? Akala ko nung una satire lang eh. Tinanong ko pa nga ito nung shinare natin sa ating profile kung totoo ba, pero eventually nilabas na po sa balita ng mainstream. Una ko kasi itong nakita sa Facebook page lang. Tapos nung makumpirma na nga po natin na, suspendido na nga talaga. Kahit paano, natuwa ako, no? Ayon po dito sa Inquirer.net, the Professional Regulation Commission Board of Medicine has suspended licensed physician and former Anti-Insurgency Task Force spokesperson Lorraine Marie Badoy from medical practice for 6 months. Deserve. No? Ang daming nagko-komento, deserve. Kung pwede nga lang, dapat tanggalan na ng lisensya ito eh. Biruin mo kung ano ang pinagsasabi nito sa ating Pangulo. No? To the extent na gusto niyang mamatay si Pangulong Bongbong Marcos, pinapanalangin niya na mamatay si PBBM. Meron bang ganung doktor? 'Di ba ang mga doktor nanumpa sila para magsagip ng buhay, hindi para kumitil ng buhay? Kahit sabihin mong sa panalangin lamang yon o pagsasalita, nandoon pa rin yung evil intention. This is in connection with her public statements linking health workers to the Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front or CPP-NPA, NDF. At ito po yung partikular na desisyon ng PRC. May 14, 2026 pa pala ito, mga tol. There is enclosed herewith a copy of the decision of the Board of Medicine dated May 8, 2026 in administrative case number 3380 and 3382 entitled Bonifacio S. Carmona Jr. et al. Versus Lorraine Marie T. Badoy and Eleanor A. Hara et al. Versus Lorraine Marie T. Badoy respectively. Dalawa palang individual ang nagreklamo sa kanya rito, no? Na nagresulta sa pagkakasuspinde. Decision. Before the board are considered complaints for unprofessional or unethical conduct and violation of Republic Act number 2382 as amended by Republic Act 4224 and 5946 filed by Bonifacio S. Carmona against Lorraine
Mariti Badoy, a registered physician with certificate of registration number 0082401. At nasaan yung pinaka-dispositive portion, yung kaparusahan, yun na lamang po ang basahin natin mga tol. Kasi yun ang pinakamahalaga dito eh. No? Kahit paano naparusahan ng kahit 6 na buwan lamang. Wherefore, ito na po yung dispositive portion. In view of the foregoing, the board finds respondent Lorraine Mariti Badoy guilty of violation of the revised code of ethics of the medical profession, which constitutes unethical and unprofessional conduct, and accordingly suspends her certificate of registration for a period of 6 months from finality hereof. During the period of suspension, respondent is prohibited from engaging in the practice of the medicine. Meron pa bang nagtitiwala dito kay Lorraine Badoy, mga tol? Kasi parang ang nakikita lamang natin dito, puro pamumulitika pinagagagawa nito. Meron pa rin palang nagtitiwala ng buhay nila sa doktor na si Lorraine Badoy. But ang mahalaga, sa ngayon, siya po ay suspendido, no? For 6 months. Kasama niya na dyan yung isa pang doktor. Kung hindi tayo nagkakamali, DDS din yun eh. No? Hindi ko na maalala bigla yung kanyang pangalan, pero nauna nang sinuspinde ng isang organisasyon. I do not know kung PRC din ba yung nagsuspindi doon. Pero ang mahalaga, natuturuan ng leksyon itong mga DDS doctors po na ito. Kailan naman kaya yung mga DDS lawyers? Ano? Yung mga wala sa ayos na mga DDS. Tapos sa ibang balita mga tol, merong issue ngayong kinakaharap na naman itong si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Kung hindi ako nagkakamali, na pag-usapan na ito, mahigit 1 taon na ang nakakalipas eh. Yung grupo pa nga ng mga kasamahan nating PBBM vloggers, hindi ko na lamang babanggatin, malamang kilala nyo naman kung sino sila, ang talagang organisadong tumira dito eh. No? Tapos pinagtanggol natin si Secretary Lagdameo sa paniniwala na siya'y pinagkakatiwalaan patuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yet, meron na namang issue sa kanya, same issue, ang sinasabi, nakikialam daw po, di umano, si Secretary Lagdameo sa affairs ng BARMM. At kahapon nga po dito sa balita na ito, I do not know kung totoo po ito, sinasabing nasa 400,000 daw po, an estimated 400,000 Bangsamoro residents gathered at the Bangsamoro Government Center along Government Gutierrez Avenue on Thursday to demand the resignation of Special Assistant to the President Antonio Anton Lagdameo Jr. and an end to what they describe as outside interference in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. The demonstration was led by Recover BARMM Now, a coalition of Bangsamoro stakeholders that includes peace advocates, civil society organizations, religious and traditional leaders, youth and women's group, professionals, and former Moro combatants. The rally was supported by the Moro Islamic Liberation Front or MILF and its political party, the United Bangsamoro Justice Party. No? I do not know kung totoo ito mga tol, pero sabi nga nila kung walang usok, walang apoy. O kung may usok, may apoy. No? May umuusok na kontrobersiya, ewan natin kung totoo. Pero parang ang hirap din paniwalaan yung actual na sinasabi naman nila na nag-rally. Kasi napakalaking balita dapat nito mga tol, 400,000 katao nagsama-sama. Imagine nyo kung gaano karami po yon, no? Para tayong nanood ng rally ng Iglesia ni Cristo, kasi tinatayang umabot ng 500,000 yung rally ng Iglesia ni Cristo noong November 16 and 17.
sa Luneta. Ganun karaming tao. At dapat may mga evidence, kahit photograph or video man lamang, na talagang nangyari yon. Kaya parang nakakaduda na ganun karami yung taong sinasabing gustong mag-resign itong si Anton Lagdameo kung wala naman tayong nakikitang mga ebidensya, lalong-lalo na sa social media. But anyway, iiwan natin yung balita na yan sa katanungan, totoo kaya ito, no? At perhaps baka pwede rin naman magsalita si Secretary Lagdameo tungkol dyan. Yan, ngayon, sa iba pang balita, ito na. Yung isang retiradong general nanutok ng baril sa issue ng parking. Nag-viral po ito kahapon. Shinare ko rin po ito sa aking profile, Facebook profile. At alam niyo yung mga ganitong estilo, yung pagiging siga-siga, hindi na ito uso ngayon. No? Kapag ka ikaw matapang, dapat sa'yo pumunta ka na lamang ng mga bansa na uso gera, tapos doon ka makipaglaban. Nasa demokrasya tayo. May proseso. Kung ayaw mong paparkingan yung harapan mo, daanin mo sa prosesong legal o mapayapang kaparaanan. Iba tong ginawa nitong may edad na, no? Senior citizen na ito, at mamaya makikilala po ninyo siya. I do not know kung babanggitin po dito sa balita, pero siya po ay pinangalanan ni Ramon Tulfo na ating pong babasahin mamaya. Unahin lang muna natin pakinggan ito pong balita. Sa isang viral video ang isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines matapos siyang manutok ng baril sa Mandaluyong City. Naggalit umano ang general sa driver dahil sa issue ng parking. Nagpapatrol, Jesse Cruza. Habang nakaparada, na-videohan ng driver na ito ang isang lalaking may bitbit na baril. Kitang ikinasapan na ang armas bago lumapit sa driver ng sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanyang bahay sa barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Paglapit, sinita ng lalaki ang driver sa pagparada at naging mainit ang kanilang diskusyon. Rinig din ang pagmumura ng lalaking may baril at hinawakan sa kamay ang driver. Bakit po? Lagi kayo nakakabalo rin. Ano ako pumarada dito? Siguro yung dati kasama mo. Alis ka na. Ito, payo lang din natin sa ating mga kababayan, ano? Walang masama sa pag-iwas sa gulo. Ano ngayon kung matawag tayong duwag? Kasi ako nung kabataan ko, talagang init din ng ulo ko eh. Makailang beses ako dapat mai-involve sa road rage. Binababa ko talaga yung mga pasaway na driver kahit nung hindi pa ako pulis. Buti nga nung naging pulis ako, medyo mas naging kontrolado eh. Pero nung nag-aaral pa lang ako ng criminology at driver ako ng jeep, pag may mga pasaway na kapwa ako driver, binababa ko talaga. Nagpapasalamat ako ng lubos sapagkat natataon ako sa mga mapagpakumbabang tao. Kasi kung nataon ako sa mainit din ng ulong katulad ko, di nagkagulo na, either ako ang nadisgrasya o ako ang makadisgrasya. Ngayon, balikan natin tong pangyayari. Mainit ang ulo ng tao. Nag-stand ground itong driver. Nakipagsagutan pa siya eh. Kahit tinututukan na siya ng baril, nakikipagsagutan pa. No, walang masama sa tawagin kang duwag kung maiiwas mo naman yung sarili mo sa kapahamakan, ano? Saka lahat naman merong legal na paraan para ka makaganti. Paano kung natulak ng demonyo yung daliri nitong matanda? Naka-trigger finger in sa baril, nakatutok sa kanya, nanginginig pa yung matanda. Kung naiputok, di wala na, patay na tong lalaki. Ang punto mga tol, nakunan mo na ng video, umalis ka na. Huwag mo nang palakihin pa. Ang haba pa nung naging usapan nila eh. Tapos ngayon, hindi pa mahagilap tong lalaki kung nasaan. Kasi hindi makapag-proceed eh. Yung reklamo, dapat nandoon siya para makasuhan itong retiradong general. No? Ituloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Pero wala namang problema. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa tutukan ng lalaki ng baril ang driver, sabay pakilalang general siya. Mainit ang ulo ko. Yan meron ako. Ha? Ano mga wilder, sir? Wala kang video kayo. Baka na kita. Sige, sir. Nangangatira ka ba? Pangatlong parada nito.
Ha? Hindi kami makapasok. Kung yung ibang nakaparada doon, may natawag ako kasi karating ko lang. Pinaalis ng lalaki ang driver pero nagmatigas ito. Umalis ka na. Nagpapalagay na ako dito ng no parking. Bakit po? Bawal magpark dito. Hanggang sa muli siyang tutukan ng baril ng lalaki. Kanino po yan, sir? Alin? Yan, sasakyan. Kaya nga, pinapato ko. Kami ka pang, ano? Excuse, alis na ako, sir. Huwag kong hawakan. Sino ba gusto mo? Makamakita, ha? Pinaalis ka na kanina, ba't ikaw umaalis eh? Ilang sandali pa, tuluyan ang minaneho ng driver ang sasakyan palayo sa lugar. Ayon sa Mandaluyong Pulis, nangyari ito alas 4 ng hapon noong June 17. Pinuntahan na ng mga pulis ang bahay ng nagpakilalang general at kinumpirma niya sa kanila na isa siyang retired general ng AFP. Pero wala pang lumulutang na complainant laban sa lalaki. Ang dapat ginawa ng complainant, dapat dumiretso na siya rito sa police station, sa pinakamalapit na police station para makapag-file ng complaint. At na-i-assist namin siya para mapuntahan agad yung tao makuha yung alleged na baril at ma-arrest agad. Gayunpaman, kasama rin sa iimbestigahan ng mga pulis ay kung rehistrado ang baril na gamit ng dating general. Yung pangyayari ay maaaring humantong sa hindi maganda. Kaya in-advise natin yung mga gun holders na maging responsable sa paghawak ng kanilang baril na huwag gagamitin sa pananakot, huwag gagamitin sa masasamang bagay para hindi na magkaroon ng mga insidente. Possible na case natin yung blade threat. Kung walang papel yung baril, additional pa. Ayon sa MMDA, malinaw na may mali ang driver ng sasakyan, pero mas mali rin ang paraan ng pagsita ng lalaki. So, yes, there is a violation nung driver na humarang siya doon at humarada siya sa isang lugar o kalsada na technically masikip na nga. But then again, babalik pa rin po tayo doon sa tinatawag nating human nature na kung saan hindi naman dapat na to the point na ilalabas natin o tututukan natin ng baril ang isang motorista o isang driver just because of nakaharang siya sa gate niyo, nakaharang siya sa kalsada, naka-illegal parking siya. Pinuntahan ng ABS-CBN News Team ang bahay ng nagpakilalang general sa video pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Kapansin-pansin din ang road signage sa lugar na nagsasabing bawal pumarada rito. Inaabangan din ng mga otoridad na lumutang ang driver na tinutukan ng baril para maiproseso ang kaukulang kaso laban sa retiradong general. Ano lesson learned dito? No? Sumunod sa batas, ganun lang naman kasimple yun eh. Kung sumusunod sa batas itong driver, alam niyang no parking zone, wala sanang nangyaring ganyan. Sa isang punto naman, kung marunong ding sumunod sa batas itong retiradong general, hindi siya sana nanutok ng baril. No? Sa huli mga tol, hindi pagsunod sa batas ang punot dulo ng lahat eh. Pare-parehas mainit ang ulo, no? Sana lahat tayo lumipas na diyan. Ako madalas nagiinit pa rin ang ulo pero pinipilit ko. Last time, mayroon akong na-encounter na jeepney driver. Hiniram ko yung sasakyan ng kapatid ko. And from Mega Mall, nag-aayos ako ng lisensya ng baril, di ba? Bigla na lamang umarangkada ng napakabilis yung driver ng jeep. Tapos, parang siga-siga pa. Biglang kumaliwa, almost mahagip yung sasakyan ko. Binusinahan ko ng napakalakas. Pero hanggang dun lang. No? Pag busina ko ng napakalakas, pinaabante ko na siya. Kasi na-realize ko, dalawa lang ang patutunguhan nun eh. Pag pinatulan ko to, either ako ang masasaktan o siya ang masasaktan ko. And worse, baka hindi lang doon yun mauwi. No, alam mo naman kapag nagpang-abot na ang dalawang tao sa kalsada, maraming pagkakataon na nauuwi ito sa patayan. Yun yung iisipin po natin. No? Kahit paano natututo na ako. No, sana lahat tayo ganoon matuto. Ngayon, sino ba yung retiradong general na yan? Salamat kay Montulfo kasi babasahin lamang natin yung pangalan ng tao sa post na publicly available naman mula kay Ramon Tulfo. Ayaw kasing pangalanan dito ng TV Patrol eh. No? Ito po yung lalaki sa video. No? Ikita nyo po yung video. Yan, no? Nagkasa siya ng baril.
Hirap na hirap pa nga ikasa. Tapos, ito ngayon, sa kanang bahagi, yung litrato niya. Ito ngayon yung post ni Ramon Tulfo. Babasahin ko lamang pinangalanan siya ni Ramon Tulfo para na rin sa kaalaman nating lahat. Siya, si retired Rear Admiral Ramon Punsalan. Grabe, ang taas ng katungkulan mga tol. Rear Admiral. Mamaya malalaman nyo, ano ba yung equivalent rank nito sa Philippine Army, no? Member ng Philippine Military Academy or PMA Class 1976 at dating chairman at CEO ng PMA Alumni Association. Binabasa ko po yung post ni Ramon Tulfo. Viral ang kanyang video, makaraan niyang tutukan ng baril at pagbantaan ang isang driver na pumarada malapit sa kanilang bahay. I'm sure this guy, being in the Navy, didn't experience combat when he was in the service. The reason he's taking it out on an unarmed civilian to prove he's a man. Sabi po nitong si Ramon Tulfo. You're a coward, Admiral Sir. Tawag ni Ramon Tulfo sa kanya, duwag. At ang katumbas po niyan, yung ranggong hinawakan niya, Rear Admiral, ay Major General sa Philippine Army. 2-star general ito mga tol. Napakataas ng katungkulan ito. Tapos nawalan siya ng pasensya dahil lamang sa issue ng parking. Almost makapatay. Yan ang problema. No? Hindi ko alam kung DDS ito si Sir. Pero ipagpalagay natin hindi siya DDS. Pero ang mga DDS, ang mga pag-uugali at mindset violente. No? Ngayon, punta na tayo dito sa ating main topic. Ito na ngayon si Mike Defensor. Yan. Hindi naman umiiyak si Mike Defensor. Ang gawa po ng thumbnail na yan ay si ChatGPT. Sabi ko kay ChatGPT, paiyakin mo nga si Mike Defensor. Kaya umiyak tuloy sa litrato si Mike Defensor. Pero di siya umiiyak satire yan, satire. Ngayon, meron pong paparating na rally ang White Ribbon o kung tawagin nila itong White Ribbon March ngayong araw po na ito. Ila-livestream po yan ng mainstream media at ng mga participating content creators dyan. Even yung mga pangkaraniwan po nating kababayang Pilipino na may access sa social media, ilalive po nila yan mamaya. Natunugan yan syempre at alam yan ni Mike Defensor. Si Mike Defensor, kumakaharap po ito sa problemang legal ngayon Kamakailan siya po ay sinampahan ng kasong qualified human trafficking kasama po ng kanyang pamilya. Yung asawa niya at yung dalawa niyang anak. Qualified human trafficking. Nag-ugat po iyon sa nangyaring raid ng NBI noong April 21 sa may Chicago KTV at Blue Hotel na matatagpuan po dito sa Pasig City. Oy, salamat, tatanga-tangang DDS, no? Nag-subscribe ka pa para lamang makapag-comment. Balik ka pa. Saka baka pwede mo namang tawagin pa yung mga kapwa mo tanga na DDS at manood lamang kayo sa akin. Kasi ipinapakita nyo lamang kung gaano kayo katanga dahil ang pinag-uusapan natin dito, balita, tapos sinasabi nyo fake news. Di ibig sabihin, fake itong panulat ni Mike Defensor na babasahin ko ngayon. Si Mike Defensor, para lamang maiiwas ang kanyang sarili sa problemang legal na kinakaharap, dinadaan niya ito sa pagsasabing pamumulitika lamang, no? Politika lamang daw po ito kasi nagsasalita daw siya laban sa korupsyon. Tingnan natin kung titindig yan sa hukuman kung sakaling makarating na sa hukuman yung kinakaharap niyang kaso. At sasabihin niya ba sa judge, Judge, pinopolitika lang kami. No?
pinag-iinitan lamang kami ni Matipag. Matipag na ang tawag niya eh. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit Matipag ang tawag niya kay Matibag sa ating NBI Director. Ito po yung post ni Mike Defensor sa kanyang Facebook page last June 26. Naglalayon po ito na sumali dito po sa White Ribbon Movement Against Corruption ngayon June 28, 2026. In Tagalog, ito po yung kanyang sinabi. Sa linggo o ngayon po yan, June 28, 2026, makikiisa ako o siya kasama ang ilang kaibigan at mga kaalyado sa White Ribbon Movement bilang isang Pilipino. Lalahok siya sa panawagan nito para sa pananagutan, paglaban sa katiwalian at pagtataguyod ng mabuting pamamahala tungo sa mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Nauunawaan niya daw na may mga taong mula sa iba't ibang pinanggalingan at magkakaibang paniniwalang pampolitika ang sasama sa marcha. Iginagalang niya ang mga pagkakaibang ito hanggat tayo ay nagkakaisa sa iisang prinsipyo ng paglaban sa korupsyon at pagsusulong ng tapat at may pananagutang pamamahala. Parang makatotohanan yung sinasabi Sinusuportahan daw niya ang panawagan ng kilusan para sa makabuluhang reformang elektoral at mga hakbang laban sa mga dinastiyang pampolitika. Mga reformang kinakailangan ng ating bansa habang tayo ay sumusulong. Ang kanyang pakikilahok sa pagtitipong ito ay hindi daw sa ngalan ng anumang organisasyong pampolitika o partido, kundi bilang isang Pilipinong naniniwalang mas nararapat ang ating bayan sa mas mabuting kinabukasan. Ipinapahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa ating mga lider ng pananampalataya sa kanilang inisyatiba na pag-isahin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng White Ribbon Movement. Lakas mambola ni Mike Defensor sa kanyang mga sinasabi Ang pagtitipong ito ng pagkakaisa ay isang positibong hakbang tungo sa pagpapalalim ng dialogo, pag-unawa at pagtutulungan ng mga Pilipino. Sa paggabay ng ating mga lider ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating mga adhikain, naway patuloy tayong magkaisa para sa ikabubuti ng ating bansa. Kung hindi mo kilala mga tol yung nagsasalita, maniniwala ka dito Kaso lang, kilala natin kung sino ang nagsasalita. Dagdag pa niya, naway patuloy tayong gabayan ng Panginoon. Wow! No? Relihiyoso bigla, tapos may kinakaharap na kasong qualified human trafficking. Siyempre, yan ay nakaabot sa kaalaman ng White Ribbon Movement Against Corruption. No? Kaya ito po yung naging tugon nila. Ipatagalog natin kay ChatGPT para mas malinaw po sa ating pangunawa. Sabi po ng bagong alyansang makabayan, hindi naman pala direktang ito'y nanggaling sa White Ribbon Movement, no? Pero bahagi sila doon. Ito po yung kanilang naging tugon on the reported participation of Rabid DDS. Tinawag na Rabid DDS. Personalities in the White Ribbon March. Hinggil sa naiulat na paglahok ng mga matitinding DDS na personalidad sa White Ribbon March. Ang bagong alyansang makabayan ay handang makipagtulungan sa lahat ng nagsusulong ng pananagutan laban sa mga gumagamit ng kanilang kapangyarihan at impluwensya upang magnakaw ng walang pananagutan. Bahagi sila ng White Ribbon March. Ito pong bagong alyansang makabayan na humihingi hindi lamang ng pananagutan kundi pati na rin ng pagbawakas sa sistemang pork barrel, mga dinastiyang pampolitika
at reforma sa sistemang elektoral ng bansa. Ito ay isang inisyatiba ng iba't ibang sektor, koalisyon at mga samahan na nagsikap na bumuo ng iisang paninindigan laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan, lalo na ng mga nasa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Lubos naming pinahahalagahan ang pagkakaisang ito at inaasahan naming higit pang mapalakas ang kilusan upang maisulong ang mas matapang at sistematikong mga reformang pampulitika. Hindi kami maaabala ng mga nais gambalain ang aming panawagan para sa mabuting pamamahala at gamitin ang marcha bilang isang plataporma upang pagtakpan ang mga kasalanan ng mga kilalang mandarambong at mga pamilyang politikal. Hindi kami makikiisa sa mga taong palagi ang gumagamit ng disinformasyon, hindi lamang upang protektahan ang mga tiwali, kundi upang siraan at pahinain ang mga pagsisikap laban sa korupsyon. At ito na yung pinakamahalaga dito, mga tol. Ang mga rabid o matitinding pro-Duterte na personalidad na nagpahayag ng kanilang intensyong sumali sa marcha ay pinapayuhang igalang ang integridad ng espasyong aming binubuo sa aming pakikibaka para sa katotohanan, pananagutan at katarungan. Hindi kayo malugod na tinatanggap dito. Oh, naririnig nyo ba yon? Mike Defensor at mga DDS? Hindi kayo welcome sa rally ngayong araw na ito. Pag pumunta kayo dyan, baka mabato pa kayo ng itlog dyan o kamatis o mabubo kayo sigurado. Kaya wag nyo nang tangkaing pumunta dyan. No? Ito kasing rally na ito, mga tol, bagamat sinasabi ng marami na wala daw pong kulay politika yan, pero may kulay yan. Definitely. Ang mga nandyan po, karamihan ay kulay dilaw at kulay pink. Kahit ako, PBBM supporter, kayo, loyalista, ang kulay natin pula, hindi ako pupunta dyan. Ewan ko kung may pupuntang mga kapwa natin loyalista at PBBM supporter dyan. Pero ako, hindi ako pupunta. Kasi alam ko ang magiging galawan yan. Galawang dilaw at galawang pink. At hindi mawawala na from at one time, no? Hindi mawawala at one time na matitira nila dyan si Pangulong Bongbong Marcos. At masakit yun na nandoon tayo at tinitira si PBBM, di ba? Kaya mas mamarapatin kung hindi pumunta dyan. Pero ako naman kasi talaga ay walang hilig sa mga rally-rally sa kalsada. Ano? O yan ha. Pero syempre, pumalag dyan yung isang rabid DDS na si Attorney Ferdinand Topacio. Ito po yung balita ng Bombo Radyo kani-kanina lamang. Sabi po ni Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang Facebook page, ayon dito sa balita, Dear Renato Junior Reyes and Teddy Casino, hindi po ninyo nabili ang EDSA. We dare you. Pigilin nyo kaming pumunta bukas. Nato, puputulin namin ang baba mo at Teddy na iyakin. We will send you home crying to your mother. O sige, tingnan natin ngayon mga tol kung anong mangyayari dyan. Tama naman si Attorney Ferdinand Topacio. Hindi naman yan pag-aari ng grupo nitong sina Casino at Reyes. Pero ang punto kasi dyan, yung grupo nila ang nag-organisa. At sila yung nag-effort para magkaroon ng rally mamaya. At kung kayo'y hindi welcome dyan, pupunta pa rin, hindi po magiging maganda. No? Mabubo kayo dyan. Sigurado kasing mas marami itong mga dilaw at pink na ito kumpara sa mga DDS na hindi nga makabuo ng maraming audience
kapag sila ay nagtitipon-tipon dito po sa National Capital Region. Ngayon, puntahan na po natin yung balita kaugnay po kay Mike Defensor at syempre, yung pahayag ni Director Melvin Matibag. Pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol. Hinamon ni former Congressman Mike Defensor ang NBI. Nakasuhan ang isa umanong Cabinet Secretary at Senador na investors umano sa kanyang kumpanya. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Defensor na alam ng NBI kung sino ang kanyang mga tinutukoy. Una nang nagsampa ng Qualified Human Trafficking Complaint si NBI Director Melvin Matibag laban kay Defensor kaugnay sa ni-raid na KTV bar sa Pasig City na ginagamit umano bilang sex den. Nakapangalan sa kanyang asawa at anak ang naturang establishmento. Kung sinasabi lang, di dapat kasama rin itong mga taong to. Dapat sabihin din nila yung mga pangalan. Pangalawa, dahil nga sinasabi ko panggigipit, talagang manggigipit sila, hindi gipitin nila yung mga kasama nila. Kung talagang sincero sila doon sa kanilang kaso, hindi kasuhan din nila yung mga kasama nila. Para rin kay Defensor, tuta ng administrasyon si Director Matibag. Si Atty. Matibag, dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wini-weaponize nila yung NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan, isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika, yung mga nagsasalita. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si NBI Director Melvin Matibag on the line. Director, good evening. Magandang gabi po. Ganito yung nagiging tugon ni Mike Defensor, mga tol. Sa mga seryosong akusasyon ng NBI. Ganito. No? Yan, no? Hindi na nirespeto ang seal ng Office of the President. Hindi man lang tinanggal sa kanyang post yung seal, no? Oo, alam natin na wala silang respeto kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, yung idadamay mo yung seal ng Office of the President sa isang napakawalang hiyang post, yan ay malaking kabastusan talaga. Ganito po ang reply niya sa mga akusasyon ng NBI sa kanya. Good job, Matipag. Oh. Ang alam kong mukhang pag, yung kasama sa kaso ni Mike Defensor no? Kilala nyo ba kung sino yon? Yung laging merong meme ng pag, no? O dapat bulldog. Nag-file na kahapon si Matipag, ayun po yung sa pagbasa ko lamang ng non-bailable na kaso laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Isinama ang kanyang asawa at dalawa niyang anak, yung abogado niyang anak na buntis, na corporate secretary lang, dinamay pa, ayon kay Mike Defensor. Mauna pa daw siyang makulong kaysa sa mga kurakot na nagnakaw sa ating bayan. Paano mauuna? Nakakulong na nga si Senator Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla at iba pa. Kahit isa, wala pang napakulong ang NBI sa nakawan, pero sa mga nagsasalita laban dito ay agresibo si Matipag. Bakit naman magpapakulong ang NBI sa korupsyon? Ang pangunahing mandato ng NBI, yung mga heinous crimes, particular, yung kinakaharap mo na kasong qualified human trafficking. Anyway, yan, ipinakita ko lamang sa inyo mga tol kung gaano po winalanghiya ni Mike Defensor ang sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Sabi ko nga po sa inyo, sige lang, walang hiyain niya si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng paggamit nito. Karapatan niya naman yan sapagkat yan ay bahagi ng political satire kung tawagin. No? At hindi naman natin pwedeng i-impose sa sino mang Pilipino na paniwalaan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bilang isang matuwid at maayos sana na pag-iisip ng isang Pilipino, hindi mo dapat dinadamay ang sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Winalanghiya mo na si Pangulong Bongbong Marcos, wawaling hayain mo pa rin ang Office of the President. Ibang klase ka, Mike Defensor. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Director Melvin Matibag.
po ng tumatagkilig sa inyong programa sa mga Director, first of all, your response to former Congressman Defensor saying, you know, the cabinet secretary and senator involved in his company? Well, unang-una po, ma'am, ang pinagbasihan po ng kaso niya ay yung mga dokumentong nanggaling po sa SEC. At wala naman pong lumalabas doon na pangalan kung sino man yung sinasabi niya. Lahat po ng nakapangalan doon po sa kumpanya ng mga na-involve po dito sa kaso ng human trafficking, yun po yung pinangalanan namin sa kaso. Kung sino man po yung binabanggit ng senador, secretary, hindi ko po alam kung sino yun. Siguro po, ilahat po niya. Malaman po natin kung sino talaga. Pero sabi ko nga po, ang pinagbasihan po ng ating reklamo, yung pong dokumento na nanggaling po sa SEC. Yung Pax Libera po, yung 5 Miles, yung pong Serene Corporation, yung Chicago KTV, doon lang po nanggaling yung ating pong mga kaso. Hindi ko po alam kung sino yung binabanggit niya, sinasabi niyang alam ng NBI. Baka mas maganda po kung pinangalanan niya. So, Director, ang sinasabi niyo po wala negative talaga at totally you don't have any knowledge on this. How solid is NBI's case against Defensor and his co-respondent, sir? Pakiulit po. How solid po yung inyong kaso laban kay Defensor? Ay, sinunod po namin dito yung MC Circular number 20 ng DOJ na nagsasabi po na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, nakasunod po kami nun sa circular na yan na yung pong aming ebidensya ititindig po pag dinala po sa korte. Kasi ang dati pong pinagbabasihan lang is yung pong probable cause. Kami po, sinunod na namin dito yung reasonable certainty of conviction. Kaya tagilid talaga rito si Mike Defensor, mga tol, kasi iba po ang pamantayan ngayon ng pagkakaso sa hukuman, no? Dati probable cause lang. Ngayon merong tinatawag na prima facie or prima facie, prima facie o kung ano man yung pronunciation nila diyan, yun po yung tinutukoy na mabibigat na ebidensya na talagang malamang sa malamang kapag ka dininig ang kaso ay makukonvict yung inaakusahan. Ganun po yung standard ngayon ng pamantayan, ano? Diyan po sa pagkakaso. At yan yung ginamit ng NBI katulad po nung nadidinig natin dito kay Director Melvin Matibag. Dokumento po ito na aming mga pinagbabasihan at sa rules and evidence po, the best evidence rule is yung written documents po, yung mga documents po na yan, unless proven na yung mga dokumentang ipinipresent type po. Director, since the Defensor has been saying all these are politically motivated dahil daw po sa pagdemand niyo for accountability sa flood control scandal. Now, what I'm getting is you're following the paper trail, right? So, what do you make of this defense from Defensor's camp? Well, mahirap naman po yun. Nagagawa ka ng kaso, ng problema, at meron po mga ebidensya, sasabihin mo ngayon, politika. You will cry politics pagkatapos po may pakita ebidensya. Hindi naman po titindig na depensa sa korte yung mga ganyan pong salita. Yung mga panunuya po, yung mga salita po na... Yon ang punto natin. Ano? Salamat at nadinig natin yan kay Director Matibag. Na itong mga sinasabi ni Mike Defensor na pangungutya, ad hominem, pag-iwas sa kontrobersiya sa pamamagitan ng pagsasabi ng pamumulitika lamang, hindi yan titindig sa korte. Bilang mambabatas, dapat alam niya yan. At kung hindi niya alam, sabi nga dito ni Director Melvin Matibag, itanong niya sa kanyang mga abogado. Kahit sandamakmak pa na reaction, shares, at comments or view sa Facebook ang makuha ng mga paliwanag niya sa Facebook na yan ay pamumulitika lamang, hindi yon makakaapekto anuman sa magiging resulta ng pagdinig sa korte kung sakasakali. Kasi sa korte, ang pinag-uusapan hindi lamang salita, no? Dapat salita na nakabase sa ebidensya. Yung pamumulitika ba? Yung pagtawag niya ba ng bobo at tanga kay Director Melvin Matibag? Ebidensya na pwedeng ilaban sa mga dokumento at ebidensyang ipepresenta ng NBI na sila, ang kanyang pamilya, ay may kinalaman doon po sa trafficking of persons.
sa may Blue Hotel at Chicago KTV. Titingnan natin yan kung titindig ba talaga yung mga sinasabi na yan ng Mike Defensor. Pero 101% mga tol, hindi yan titindig. Sinasabing ganyan, wala pong puwang sa ating pong judicial system po yan. At alam naman po dapat si Mike Defensor niya, kung hindi niya po alam, siguro tanungin po niya yung abogado po niya. And Director, this isn't the first time, but Defensor, tinawag niya ho kayong tuta ng Malacanang at wina-weaponize daw po ng palasyo ang NBI to hunt critics. What can you say about this? Well, yung ganyan pong mga salita, yan po yung salita talaga. Lalo kung tumitibay yung kaso dahil yung ganyan mga salita po ng mga akusado na walang malinaw po na depensa ilalabas. Yun po yung paningin ko po dyan. At hindi ko na po i-dignify pa yung kanyang pananalita po na yan. Dahil it will not define me, it will not define the palace, it will not define the NBI. Ang magdidefine po niyan ay yung pagkatao niya sa sinasabi po niya yan. Ang kaso pong ibinaya, hindi po si Attorney Matibag at nagfile at NBI po ang nagfile yan after po pagkaralan ng 2 buwan po na pag-aaral sa kaso. Yes, Director, and other matters will take this opportunity to Iba na yan. May naalala pala ako mga tol, isingit natin ito. Nakita ko po ito sa post ni dating Senador Antonio Trillanes no? At dito, yung mga DDS vlogger binantaan ni Trillanes. Ito po Sabi ni Trillanes, unahin natin dito sa pinakasimula ng kanyang meron na. Eto na. Sayang di natin na screenshot. 13 hours ago, sabi ni Trillanes, i-take down mo yung fake news mo na yan, kundi ikaw ang isusunod ko na kakasuhan. Ito ang iyong huling babala. Hindi ko po na-screenshot pero DDS vlogger po yung isa, hindi ko matandaan ang kanyang pangalan. No? Wala nakapag-screenshot pero tinake down na. Tinake down na. Nakinig kay Trillanes. Pero ito, tanda ko ito. Ito yung napagmumura ko noon First time ko nagmura dito sa harapan ng publiko, ang issue kay Norman Mangusin. Tagapagtanggol kasi ni Norman Mangusin yun No? Tapos wala naman siyang kinalaman doon sa issue na ibinabato sa akin ng mga supporter ni Mangusin at nagalit ako kasi ganun ako Hindi ko pa makontrol yung emotion ko before, ang baba ng EQ ko talaga. Pinagmumura ko dito. Si Mami Best Friend na witness yun at ilang nating mga manonood. Galit na galit talaga ako. Pinagmumura ko talaga. Ang sabi dito ni dating Senador Antonio Trillanes, isa pa to. I-take down mo yung fake news mo na yan kundi kasama ka sa mga susunod ko na kakasuhan. Ito ang iyong huling babala. Ang tinutukoy doon ni Antonio Trillanes, si Jojo de Guzman. Si Jojo de Guzman yung pinagmumura ko dati. No? Yun yung first and last kong nagmura. Dito po sa harapan ng camera mga tol. Tinake down na ni Jojo de Guzman. Salamat naman at nakinig siya. Kaya, Jay Guevara pala yung isa. Hindi ko kasi kilala yung vlogger na yun Pero si Jojo de Guzman kilala ko. Yan. Tinake down na ni Jojo de Guzman. Nakinig siya. Salamat naman. Seryoso yan. Ha? Si Jay Guevara pala. Di ko kilala kung sino yung Jay Guevara. Mga tol, pasensya na kayo. Hindi ko siya kilala. Si Jojo de Guzman kilala ko. Si Jay Guevara, di ko siya kilala. At ngayon, sa huli, meron pong, pero ito hindi magte-take down ito. Kasi matapang to si Libito Baligod Alam niya kung paano niya lulusutan yan. No? Sabi ni Antonio Trillanes, Mr. Baligod, i-take down mo yung fake news mo na yan, kundi panibagong kaso ang isasampa ko sa iyo. Ito ang iyong huling babala. Pero, hindi tinake down ni Baligod. Ano ba yung pinapakalat nila, mga tol, na fake news? Ito ang pinapakalat nilang fake news ay, basahin ko. Tiwali si former Senator Antonio Trillanes Deport na may isa sa 18 dating bodyguard ni dating Representative Saldico na babaligtad. Tiwala na merong babaligtad o aaming gagawa-gawa lamang ang mga akusasyon kaugnay ng sinasabing mali-maletang perang may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Tapos sinamahan ni Baligod ng fake news. Ito yung pinakalat
ni na Jojo de Guzman at sabi nyo nga, Jay Guevara, di ko kilala yon, no? Ito yung pinakalat nila at hinighlight nila. Pag ma-okay ka ganito, magkaroon ka ng 5 million, iatras ang kaso, then mawala ka na sa media, parang Gutesa na wala na. 5 million ka, Bok. Meron akong 5 million, tulungan tayo, Bok. Magkaroon ka at magkaroon din ako. O, yan ha. Hindi ko nababasahin yung iba, yan lang naman yung highlights. Pero sabi ni dating Senador Trillanes, i-take down daw yung post. Hindi naman tinake down nito pong si Levito Baligod. Pero si Jojo de Guzman at saka si Jay Guevara, tinake down yung post. Okay, balik tayo kay Mike Defensor. At sa pagpapatuloy ng ating live reaction, gamitin naman natin ang katatapos lamang ng kanyang kaarawan, belated happy birthday kay Yusek Claire Castro. No? Pero personally, nag-send po ako ng maikling mensahe lamang sa kanya at binati ko po siya ng kanyang kaarawan kahapon. At nakakataba ng puso yung kanyang naging tugon. Hindi ko na po sasabihin yung kanyang naging tugon. Pero belated happy birthday po sa inyo, Yusek Claire, at muli gamitin ko po yung inyong video. Kaugnay po ng naging reaksyon niya dito po sa mga isyong kinakaharap nitong si Mike Defensor. No? Sa titulo ng vlog ni Yusek Claire, nakalagay po dito, NBI Mike Defensor, may maaari pang kaharaping bagong kaso. Pakinggan po natin ang live reaction replay rather, ni Yusek Claire dyan. So, mga ka-clear, pakinggan natin to ha, kasi ako may naisip ako na pwedeng ikaso. Ano kaya yun? First time ko lang din papanoorin ito, mga tol. No, kasi kadalasan ang mga live stream ni Yusek Claire gabi na eh. No? Hindi ko na napapanood. Kaya sabay-sabay natin panoorin. Hindi ko alam kung ano yung naiisip ni Yusek Claire na pwede pang ikaso dito kay Mike Defensor. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Kaya sabihin niya, namumulitin ka. Okay. Samantala, may iba pang posibleng reklamo na isasampa ang National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y human trafficking operations sa isang KTV bar at hotel sa Pasig City. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi pare-pareho ang papel ng mga individual na isasama sa reklamo. Sina dating Congressman Mike Defensor at kanyang asawa ang sasampahan ng kasong qualified trafficking, habang ang iba pang opisyal ng KTV bar at hotel ay pasok sa iba pang probisyon ng batas. May isa ring naabutan sa raid ang naisama sa reklamo, pero ayon kay Matibag, hindi qualified trafficking ang kasong tinitignan dito, kundi trafficking pa rin na may kaugnayan umano sa solicitation. Tinututukan din ng NBI ang anggulo ng illegal na droga, lalo't may mga naunan ng nakasuhan dahil sa umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nakatakdang maghain ngayong hapon si Matibag ng reklamo laban kina Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office. Samantala, Oy, maraming salamat sa iyo, Regore Dragala, no? Alam niyo sa mga hindi po nakakaalam kung bakit po ako nagpaputol ng buhok. Kasi hanggang ngayon, no, nagkakaroon ako ng flakes dito, no? Talagang nagkaroon ako ng parang punja yata sa anit. Nagpaderma na ako, useless, kaya napilitan na akong paputulan ng buhok. Dapat hanggang 2028 pa yung haba ng buhok ko eh. Kaso lang, kailangan ko ng paputulan. Last September ko pinaputol yan eh. Para kahit paano ma-minimize yung pangangati ng ulo. Kaya kung mapapansin niyo madalas mga tol, di ba nakikita niyo ako nagaganito? Kasi nangangati yung ulo ko dahil nga po doon sa sakit sa anit. No, pero hindi naman siya contagious. No, para lang may mga flakes. Ang dami ko nang ginawa eh, wala pa rin eh. Siguro eventually mawawala yan. Anyway, balik po tayo dito po sa pakikinig kay Yusek Claire. Ito. Ba? May kaso na sasampa na human trafficking, right? Pero, di ba, wait, hanapin natin ulit ha. Hanapin natin, wait lang. In Chicago. Para meron tayong konteksto.
Wait. Ito. Ano kaya yung iba pang pwedeng ikaso kay Mike Defensor? Ito. Okay, let's go. Yan ko lang to ha. Pasok tayo dito. Yan, oh. Ito ba yan? Okay. The NBI wishes to clarify certain matters surrounding, individuals found on the premises who initially appear to have no part in the criminal action. Wait lang, mga nasa to. The NBI, nasa na ba yun? Sa baba. Yan. Will be filing Ito additional dito. Wait lang, charges. mga Hindi. Far from close. In a few days, the NBA will be filing additional charges against other individuals and entities to exercise prudence because we adhere to the standard certainty. Kailan ito nilabas? Tingnan ko lang yung date. April 28 pa pala to. Okay? Kailangan hanapin natin. Hindi ito. Okay, wait lang. Hindi po. No? Wala pong diagnosis dito ang doktor, mga tol. Normal lang. Pinagsashampoo nga lang ako ng anti-dandruff eh. Yung psoriasis ay seryosong sakit po yun. Salamat at wala po ako nun. Actually, kakaunti lang naman. No? Kakaunti lang siya. Talagang pawisin lang siguro ako kasi ang pawis ko umaabot hanggang ulo. Kaya, anyway, hindi naman madedefine yung suporta natin kay Pangulong Bongbong Marcos dahil lamang sa nakikita sa atin, ano? Sa huli, kung ano yung aksyon at pananalita natin, doon makikita yan. Although dito, hindi ako nagpo-promote masyado ng mga programa ni PBBM. Bakit? Kasi alam ko, merong mga kapwa natin content creator na yan ang focus. No? Pansinin po ninyo kung sino-sino po sila at malamang kilala nyo po sila. Kaya ako, bilang isang independent content creator, ay mas minabarapat kong mag-react sa mga balita na nagba-viral at lalong-lalo na kapag ka ito ay may kaugnayan sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Yun lamang. Na-post ko ba? Na-post ko pala. Meron silang na-confiscate na drugs. Yan. Human trafficking and drug offenses. Iniintay, Pasok tayo dito. iniintay ko magsalita si Yusek Claire. Akala ko hinahanap niya yung balita. Na-post ko pala. Kaya pala, sabi ko, ang tagal yata Meron na lang tayong context. Diba? Entrapment. Hanapin ko lang. On the night of the operation, the undercover agents posing as customers were able to confirm the setup and transact with the establishment's handlers. NBI, chat, nilay na sila. I-forward natin. Okay, nagpapasilid, including receipts, calling cards, and record book. Additional items including 30 pieces of 1,000 bills and drug paraphernalia were recovered from one of the suspects. Yan Okay. Okay, yan mga. Now, ang kinaso ay human trafficking. Tapuan, kailan ka uli magpaparapol? Dapat 1K na pamigay nyo. Wala pa po akong pera na eh. No? Kasi ang laki nung naging tax obligations ko kaya halos kulang na yung aking pera ngayon. Pero wag kayong mag-alala, pag sumahod po ako sa July, magpaparapol po ako pero wag po kayong mag-demand ng 1K na ang ipamigay ko bawat isa. Kasi hindi ko po yun kaya. Kung ano lang po yung kayang ipamigay ni Tapuan, pagtiyagaan nyo na lamang po sana. No? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Kasi ginawang sex din.